Good morning po. Malakas na palakpak nga po para sa Panginoon. Na may ngiti. Ayan, praise God. Hallelujah. Okay, nanyayahan na namin ang lahat na makaupo. May tanong lang po ako. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Sabihin ko nga po, mabuti ang Diyos sa akin. Mabuti ang Diyos sa akin. Turo mo yung katabi mo, mabuti ang Diyos sa iyo. Amen. Mabuti ang Diyos sa ating lahat. Amen. Malakas sa palakpak nga po ako sa Diyos na buhay. Amen. Praise God. Okay. Ngayon, may tatanong po ako. Di ba po may trending po ngayon? Ano po ba trending ngayon? Wala ka na lang. Ayuda! Ayuda po ang trending ngayon. Hindi po ba? Lahat po ba nakatanggap ng ayuda? Hindi. Unfair, di ba? Pero, eto bago po kasi magbagyo, di ba tatlo yung sunod-sunod na bagyo? Ano daw yung sila, close friends, no? Di ba? Ganun sila. Pag close friends talaga, hindi naghihiwalay. Okay, ngayon, bago pa yung bagyo, di ba may ayuda na? Cash! Sino nakatanggap ng cash? Wala, ilan lang. Okay, sige, palabasin natin yun. Bumaha. Sino naman dito ang nakatanggap ng ayuda? Wala din, dahil hindi daw binaha o yung iba nakatanggap. Unfair, di ba? Yung binaha lang daw ang bibigyan, yung hindi binaha, hindi bibigyan. Unfair pa din. Pero sa Lord, hindi unfair si Lord. Amen? Kung hindi man tayo nakatanggap ng ayuda na cash o Gcash, hindi man tayo nakatanggap ng ayuda na, ano ba yung pinamigay ngayon? May bigas, may lahat-lahat na. Pero sa Lord, alam niyo po ba, higit pa po ang kayang ibigay ni Lord. Amen? Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Amen? Malakas sa palakpak para sa Diyos. Naniniwala po ako kasi lahat na nandito ngayon ay may ayuda sa Panginoon. Amen? Amen? Sabi nga po sa salita ng Diyos, sabi po kasi doon sa Ephesians 3:20, sabi doon, now unto Him who is able to do exceedingly abundant above all what we could ask or think, according to the power that worketh in us. Sabi po doon na, ayun po, sa Panginoon, kaya niyang ibigay sa atin ang lahat-lahat. Amen? Higit pa sa iyong pangangailangan, higit pa sa iyong inaasahan, higit pa sa iyong iniisip. Totoo po ba yun? Amen. At lubos pa tayo pagpapalain ng Diyos kung di man tayo nakatanggap ng 6'5". 6'5" na sabi ko. At least, buhay tayo ngayon at walang sakit. Amen? Amen. Ang buhay hindi kayang bayaran. Malakas sa palakpak po para sa Diyos. Amen. At alam mo, bago po tayo uuwi ngayon, dala-dala na po natin ang ayuda. Pangako po ng Diyos yun eh. Hindi lang po natin siya mahawakan ngayon, pero spiritually believe na lahat ng hinihiling mo sa Panginoon ngayon, pagpapalang financial man yan, material, ibibigay ni Lord yan, at higit pa po dyan. Amen? Yung healing physical, yung healing emotional, kaya pong pagalingin ng Diyos yan. Mga bagay na hindi natin kayang gawin. Maging sa isipan natin, marami tayong iniisip, nababalisa. Ang iba nagkakasakit dahil nai-stress, kakaisip. Pero alam niyo po ba ang Diyos? Lahat ng iniisip natin na problema, pag ibinigay natin sa Panginoon, mapagtatagumpayan natin yan. Amen? Kasi nga, sabi nga doon sa noong may laban, sa panahon na sa Old Testament, habang nakataas ang dalawang kamay. Habang nakataas ang dalawang kamay ni Moses, panalo ang mga Israelita. At tayo yun, mga Israelita, tayo, spiritual, amen? Amen? Malakas ulit ang palakpak para sa Diyos. Hallelujah! Puri ng Panginoon, alam ko po talaga, na ang ayuda ng Diyos, paglabas mo pa lang ng pinto, sasalubong sa'yo na higit pa sa inasahan. Ang sabi ng Diyos sa Matthew 6:33, hanapin natin una ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat
lahat ay kaya nang idagdag sa atin. Ibig sabihin, meron na tayo meron na. Dadagdagan pa ng Diyos yan. Amen? Amen. Puro po tayong lahat. Ilas natin ng ating dalawang kamay. Magpasalamat at magpuri po tayo sa Diyos. Hallelujah. Purihin ka na po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Yes, Lord. Pagpurihin mo po. Kumikita at manalangin. Purihin ka, Panginoon. So God. Purihin mo ang Diyos na buhay. Yes, O Lord. Pasalamatan mo ang Panginoon. Oh, hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Purihin ka ng bawat isang narito, Diyos. Luwalhati ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na tapat. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Diyos na buhay. Dinadakila ka po namin, Panginoon. Sa mga oras na ito, Ama, wala po kaming magagawa, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo, Diyos. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapakumbaba. Nagpapasakot, Panginoon, sa iyong mga kamay, Panginoon. Lord, patuloy mo yakapin, Panginoon, ang bawat isang narito. Patuloy mo, Panginoon, lingayin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa bawat isang narito, Panginoon. Sa bawat isa sa amin, Lord, salamat, salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide, Panginoon. Yan, nagpapasalamat po kami, Ama, sa bawat isang narito na ngayon pa lamang, Panginoon, sa bawat kahilingan, Panginoon, ay meron ng katuparan, Panginoon, sa bawat isang narito, Panginoon. Salamat, O Diyos, na ang bawat isa ay pagpapalain mo, Panginoon. Lord, patuloy po kami nagsusumama, Panginoon. Patuloy niyo po kami samahan lagi, O Diyos, na yung banal na Espiritu, lalo na sa iyong gawain. Ikaw po ang mauna, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, nung magbabahagi ng iyong salita mo. Ang iyong salita, Panginoon, ay buhay. Ay magkabilat kayo, Panginoon. Lord, ikaw po ang mangusap, Panginoon, sa bawat isa. At sa mga nakikinig, Panginoon. Kausapin mo, Panginoon, ang bawat isang namin ng iyong salita mo. Salamat ka, ilang Diyos. Sapagkat kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapasakot sa iyong mga kamay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ang mga wala pa na narito dito, Panginoon, ay patuloy mong ingatan, O Diyos. Ikaw po ang patuloy na sasampahin namin, Panginoon, at dadakilahin, O Diyos. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, kami po'y magpupuri, Panginoon. Magpapasalamat at dadakila, Panginoon, sa iyong pangalan, O Diyos. Kaya, Lord, luwalhatiin ka, Panginoon, dakilahin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung wala pa ka sa Panginoon, itas mo kami mo para sa kanya, magpasalamat sa kanyang umaga. Amen. Hallelujah. Purihin ka. You are good, you are marvelous.
Amen. Iba yung gala na nararamdaman natin, na nararanasan natin, kabulo na talaga. Dahil yun, sa pag-ibig, sa gala na nagkagaling sa Panginoon. Amen. Kung hindi nila makontain ngayong umaga, sabi na nila, gawin nyo na yan parang last na. So, ilabas nyo na lahat ng kailangan nyo ilabas para sa Panginoon this morning because He deserves our praise. Amen. Bisan ka? Bigyan natin mo po yung Panginoon ngayong umaga. Amen.
Praise God! Malakas muli na palakpak para sa Diyos na buhay. Sabay din na. Ayan po rin po ang Panginoon. Naibigay po ba natin sa Panginoon ang best dance natin? Naibigay po ba natin sa Panginoon ang best clap offering natin? Amen! Hallelujah! At alam ko po na kung ano man po yung kulang ay pinuno na po yun ng presensya ng Panginoon. Amen? At mamaya ang word of God pa. Hindi lalo pa po aapaw yun. Nabubuyoy na rin. Lalo pa aapaw yun. Yung blessing. Amen. Praise God. Hallelujah. At purihin po ang Panginoon dahil ang pamilya ng Diyos tayo ay big family. At palaki pa po tayo ng palaki. Padami pa ng padami. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon at makakasama po natin ngayon ang ating kapatid na si Isra Haniza May. Invited po siya ni Kuya Daniel. Asan ka, bunso? Tumayo ka nga po, patingin. Ayan, kabataan, purihin po ang Panginoon. Welcome sa gawain ng Panginoon, anak. At alam namin na tuloy-tuloy kang maglilingkod sa Diyos. At ito pa po, si Eliza May Isra. Invited din po ni Kuya Daniel. Ayan, purihin po ang Panginoon. Kabataan din po. Lalo na po tayong dumami, kaya purihin po ang Panginoon dahil pinalalawak niya ang ating teritoryo. Ang ibig sabihin nun, marami pa po tayong mapupuntahan at masasarap na iba pang lugar. Di ba po, Tita Lyo? Amen. Marami pa pong kaluluwa, marami pa pong maliligtas. Amen. Taga-Plaridel. Inanyayahan ko namin taga-Plaridel. Tumayo po kayo at welcome po sa gawain ng Panginoon. Dumadalo po sila sa pulong-buhat. Purihin po ang Diyos. Ayan. Welcome po. Hallelujah. Alam namin na muli pa po kayong mananabik sa presensya ng Panginoon. At babalik po kayo dito kasi nandito po ang presensya ng Panginoon. Ang pagsama ng Panginoon, masarap po kasi pag nandiyan po yung presensya niya, alam natin hindi tayo pababayan. Pero kapag tayo po ay inalisan ng Espiritu ng Panginoon at ng presensya ng Diyos, tawawa po tayo. Kaya makalat po tayo ngayon. Malakas na palakpak po para sa Diyos na buhay. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon. Sa announcement naman po tayo. Sa mga bata po, nakababa po ba lahat ng bata? Nakababa na sila. Okay, may audition po kasi sila mamaya, ages 9 to 15 years old, after gawain. And may gawain po ng Monday ang mga elders 5 p.m. sa MCO po. At susundan po ito ng men's at 7 p.m. May meeting din po ang Children Department, ang Teacher and Assist, nagpaiwan po kayo mamaya. And meron po ba? Meron po bang karagdagang announcement? Wala na po. Doon po tayo sa gawain. Meron po tayong Friday prayer. Naalala niyo pa po ba? Amen! Nalakas sa palakpak po para sa Panginoon. Lalo na po yung mga attendon. At inanyayahan po namin kayong lahat bukas na bukas po ang pulong gubat. Samantalahin po natin habang binibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataong manalangin. Amen? Baka po one day, kinuha na ng Panginoon ang pulong gubat. Na-rapture na tayo na yun. Kaya ngayon, samantalahin na po natin manalangin. Okay, wala na po ibang announcement. Okay, darako na po tayo sa paghahandog para sa Panginoon. Inanyayahan ko po ang ating kapatid na si Brother Nelson. Amen. Purihin pong ating Diyos na buhay. Palapakan po nga natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Darako po tayo sa pagkakaloob. At ito po ay isa sa pamamaraan ng ating Diyos na buhay na tayo ay pagpalain. Hindi po ba? Lagi pong tatandaan natin ang bawat ginagawa natin, kailangan natin isinasama natin ang ating Diyos na buhay. At bago po yun, meron po sa ating Diyos na buhay. Sabi po rito sa Kawikaan 1 verse 7, sabi po rito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimulat ng karunungan, ngunit walang halaga sa mangmang ang aral at mga sawa. Napakabuti ng Diyos, diba? Isa sa napakapala ng GCM family sa Panginoon na tayo ay bukas ang ating kaisipan sa dagang pagkakaloob. Kasi po sa ibang mga church,
hindi na po talaga. Diba sabi nila, lumang tipan daw po yun, hindi na sa bagong tipan. Diba tatandaan po natin, kilumang tipan, kibagong tipan, kapag taos sa puso po natin ang pagkakalog ng Diyos, Diyos na po ang bahala po. Ibig po ba gawin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kasi po tulad ng binasa po natin, mapalad ang taong naiintindihan ang pagsunod sa Panginoon. Doon pa lang po mapalad na tayo. Sabi nga po kanina ng ating MC, napakaganda ng verse ba? Lahat ng kailangan po natin, ano man yan sabihin mo na, kahit pinakamahirap, kaya ng Diyos natin yan. Amen? Ganun po kabut ang Panginoon. Kaya sa mga tao kasi kahit sa kong hadla, kaya di po nagkakalubi ba kasi sabi nila, saan daw napupunta yung binibigay? May na sa pasto, sama, huwag na natin pakilaman po yun. Basta, sabi ng Panginoon, ibigay mo yung para sa Kanya at ibibigay niya ang para sa atin. Siksik, liglig, at nagkukumapaw. Sabi nga ng ibang pastor, hinahapi ka pa ng pagpapalat o overtake pa yun. Amen? Tandaan po natin yan. Ang Diyos kapag nangako mula sa iyo hanggang sa kasampung salin lahit ng iyong pamilya, tiyak po yun. Maging tapat tayo sa Panginoon, mararanasan po natin na. Amen po ba? Sige po, tayo pa tumayo. Tayo pa ay makatagos sa ating bisawan. Nakapasok ang bata dito na. Salamat sa Panginoon. Ulit po Panginoon, Lord. Salamat Panginoon sa po Panginoon. Sa pribiliyo Panginoon na kami po ay nakapagbalik loob. Nagpasasalamat sa kumay na kami ng ating Panginoon. Lord, pagkayo po kalain, kasama ng aming mga anak buhay, ano kung aming pinagkikitaan Panginoon, sa aming mga trabaho, negosyo Panginoon, pipray po namin lahat. Lagi po namin ibinibigay at inilalagay sa iyong makapangyarihan kamay. Dahil niwala kami, sinabi niyo po sa mga salita, na kami po hindi mabibigo kapag kayo po aming kasama. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumalo. At makibukas po kayo sa akin sa unang Thessalonica chapter 5 verse 9 to 10. Nulit ko po. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 to 10. Ito po ang nasasabi. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Buhay na tayo o patay sa kanyang muling pagdating. Pagpalain po ang salita ng Diyos at iwalpang po natin ang kanyang lingkod, Pastor Venus. Amen. Hindi manakas na palakpak para sa kanya. Wala kaming bigyan na nakalakas sa aming puso, Panginoon. Sapagkat karanasan namin ang kaligayahan ng aming kaligtasan. Salamat, Ama, sa iyong presensya. Amazing Lord,
Sapagat kami na pag-worship namin, O Lord, kasama ka namin. Kaya kami, Panginoon, damang-dama namin ang iyong presensya, O Lord. Kaya, Lord, thank you. Salamat sa buhay na pinagkaloob po sa amin. Sa oras ngayon, Panginoon, nagpapasalamat kami sa aming Panginoong Jesucristo na nagbigay sa aming buhay. Buhay ng anak at kasasya. Dalangin ko po, Panginoon, ibuhos mo po ang pangunawa sa aming lahat upang maunawaan namin ang salita na aming pag-aaralan ngayon. Salamat sa Espiritu, sa banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin. Purihin ka, purihin ka, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Mula tayo sabi ng Amen. Bigyan po tayo ng opo at alam niyo po, masarap po sa Panginoon. Kanina po habang nag-worship po tayo, napakaganda po ng mensahe ng awitin. Yung awitin na yun sa ating worship, sa ating praise, ay nataas po ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat yun naman talaga ang tungkulin ng tao. Itaas ang pangalan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Amen! Parang ayaw yata itaas ang pangalan ng Diyos. Amen po ba? Amen! Mga magulang at kapatid, ang pag-aaral po natin ngayon ay review lang. Kasi napag-aralan naman po natin ito. Diba, kailangan natin laging pagpaalala. Alam mo po, katulad pag ito ay graduate ng high school, para makapasok ng college, so pitik ka ng exam. Di ba? Pag bumot sa hindi ka makapasok ng college, kaya kailangan mag-aral. Kaya nga may tinatawag tayong reviewer. Di ba? Yung nakapasa ng kolehiyo, pitik ng board exam, pitik ng civil service, kailangan nila mag-review para makapasa. Kaya yung pag-aaral natin, dati na po ito. Paulit-ulit lang natin pinag-aaralan. Pinakabutihan sa Panginoon. Sapagat ang salita ng Diyos ay parang kanin. Pinasasawaan niyo ba rice? Hindi. In-English ko na, rice na. Hindi po natin pinagsasawaan. Ganun din po ang salita ng Diyos. Hindi natin pagsasawaan ang salita ng Diyos. Ngayon po ang pag-aaralan po natin, ang topic po natin, the primary purpose of Jesus Christ's death. Sa Tagalog, kasi baka mamaya, may mga hindi masyado nakakaunawa ng Tagalog, ay nag-English, hindi ka po tayo sa baba. Ang pangunahing layunin ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Alam niyo ang Diyos, yung kamatayan na sa krus ng Kalbaryo sa ating Panginoong Kristo ay may maganda pong layunin sa atin. Amen! May maganda siyang layunin para sa ating mananampalataya. Kasi ang Diyos po kaya napatawag dun sa krus ng Kalbaryo, hindi para tayo ay parusahan. Hindi tayo para hatulan. Hindi po pala ganti ang Diyos. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak para sa atin. Ano man ang tao? Ang tao po, dati tayo ay kasalanan. Sinalansang natin ang Diyos. Bagamat na Diyos, iba ang sinamba natin. Pero isinugo niya ang kanyang anak para hindi gantihan ang tao. Sinugo ang kanyang anak para tayo ay hanapin. Amen! Amen! Sinugo niya ang kanyang anak para hindi tayo parusahan. Hindi. Ito yung pag-aaralan natin. Okay, ang sabi ng text natin, John 3:17. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino yung anak na sinugo? Nakasabi po. Sino yung anak na sinugo? Jesus Christ. Dapat sinisigaw natin. Si Jesus Christ po yung anak na sinugo. Hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito
sa pamamagitan niya. Ang tao po ay sinumang Jesu Kristo sa tao para hindi hakunan, hindi parusahan, kundi bigyan ng mga pagpapala na nagbubuhat sa Panginoon. At mabalad po tayo magulang at kapatid na ikaw ay nalakot ngayon dyan, natanggap mo ang kaligtasan mula sa Panginoon. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi ito mahirap unawain. Okay. Sabi nito, una, to save the mankind. Iligtas ang sangka-tauhan. Tao ba tayo? Hindi mo katabi mo kung tao. Iligtas ang sangka-tao. Mga tao ang ililigtas. Alam mo kapag pinag-usapan po ang kaligtasan, kulput na ito sa atin. Pero titingnan po natin napakalaga po sa tao ang kaligtasan. Sapagat ang kaligtasan ay hindi po kayang bilhin ng kalapi. Amen! Maraming ka man, maraming kang dito, maraming kang ari-arian. Anong mayroong bagay, mayroong ka na mahalaga? Hindi kayang bayaran ng kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Panginoong Hesus Kristo. Sapagat ang kaligtasan ay hindi kayang bilhin ng pihan natin kung ano mayroong tayo. Sapagat ang kaligtasan na ibinigay sa atin ay biyaya ng Diyos. Amen! Biyaya ng Diyos. Hindi natin binaya. Upang iligtas ang sangkatawan. Yung po ako, makamit natin ang kaligtasan. Isipin mo ha. Alam niyo po, ngayon sa panahon ngayon, tira-tira na talaga. Mani-mani. Kaya na. Ang ginagamit ng tao ngayon, din sa kaligtasan, sa ibang nilin. Sa ibang nilin ng kaligtasan, pera-pera na. Sige, dalangin mo ako. Ipagpin mo ako. Kaya, bibigyan kita ng ano sa lapit na ipagpin mo na ako para maligtas, hindi po nababayaran ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos para sa atin. Kaya po dapat natin malaman, iligtas ang sangkatauhan. Sabi ng Preso sa Roman 5:19, sabi nito, sa Bible reading po natin, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Ang pinapuputan ng Diyos ay hindi naman tao. Ang pinuputan ng Diyos ay si Satanas. Kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo, namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo, patay sa kanyang hindi mo pagbalita. Yun po ang sabi ng salita. Pinilit tayo upang hindi bagsakan ng puot, kundi para iligtas. Pero katandaan po natin, kailangan natin mananampalataya sa Panginoon. I cannot buy my own salvation. You cannot buy your own salvation. Kundi ang kaligtasan ay tinapos ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya ikaw ngayon ay narito dahil niligtas ka na Panginoon. You are saved. We are saved. I am saved. Lahat tayo ay niligtas ng Panginoon. Hindi dahil sa ating kakayanan. Ito ang dapat natin maunawaan. Kundi dahil sa Panginoon. Sa pagdating sa parte ng kaligtasan, wala tayong parte. Ang gagawin lang po natin, sumampalataya sa Diyos, sa ating Panginoon, Hesus Kristo. Amen. Parang tayo. Amen. Totoo po yun. Sabi nito, upang iligtas. Alam mo ba, nung napako ang Diyos, ang ating Panginoon Kristo sa Kalbaryo, nag-umpisa ng kaligtasan. May kaligtasan na talaga ng Panginoon. Pero nung napako ang Panginoon, nag-umpisa ang kaligtasan. At hanggang sa kanyang pagdating. Kaya habang nabubuhay po ang mga tao, mayroong pag-asa ng kaligtasan. Kasi hindi pa naman dumarating ang Panginoon. Christian listening. Nakinig ko pa rin.
tayong binago ng Diyos, ginawag ng Diyos ni Ligtas, meron po tayong tungkulin para ipangaral ng kaligtasan. Amen? Ipangaral natin ang kaligtasan, meron tayong tungkulin. Kasi ang kaligtasan nandiyan lang, kailangan natin ipangaral. Nakakakuha sa Panginoon kasi alam mo po, nagpupupi ako, nananalangin pa ako sa Malis. Alam niyo naman po ang Malis. Ang karaming namibuli natin doon ay talagang na-disable. May malabo ang mata, may hindi na makakita, may lumalakad ng paatras, kasi nakaralayas. Marami. Sabi ko, Lord, ano kayo na, sana lumagiging ko pa naman, namigyan kami ng kalungwa na medyo, ano rin, tabag ka. Ano mo, binigyan kami ng Panginoon. Binigyan kami ng Panginoon. Di ba kayo natutuwa? Maraming nakapag sa Panginoon. Ay, naman! Binigyan kami. Kaya lang ito, alam mo kung ang binigay ko sa amin, sumaya sa mga kasama namin doon, isang paradis sa bibig. Alam mo po, sabi ko, Lord, itong binigay mo sa amin, si Kaloy, tinawag ko siya Kaloy, kasi para lang, sabi ko, Kaloy, Kaluoy. Kasi ang Kaloy ko sa Bicol, Kawara. Natutuwa ko sa tao ito, sabi ko, Lord, para pagyamanin, yung pala ang sumagot, pagyamanin ang aking pananampalataya, pagyamanin ang paglilingkod, pagyamanin ang pag-aalaga. Yung pala ang sabihin. Ito si Kaloy, mayroon kami Bible study doon nila Ate Margaret. Every Thursday po yun, doon na kami nagagawain. So si Kaloy, galing Samar na paralyze po siya dito sa Malis. At nakatira po siya doon sa kanyang kapatid. Hindi doon may kaya, may terto eh. Ang mga nakatira po ay nasa ibang bansa na. May kasama siya mga tandahin. Doon siya sa third floor. Anong mo mga marunong ng kapatid mo na po sa amin. Nagpumpis ko sa amin. Pastor, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kasi, kung hindi dahil sa salita ng Diyos, mag-suicide siya. Sabi niya, kasi nasa third floor sila, nagbalak na siya lumundag doon. At ang babagsakan niya po ay siminto. Nagbalak na siya. Nagpumpisa niya. Pero salamat sa Panginoon dahil na ibatin sa kanya ang salita ng Diyos, siya pumayo ay naligtas. At doon kasama namin na kahit medyo ano-ano siya, naligtas ko ang kanyang kaluluwa at ano po, niligtas siya ng Panginoon. Amen! Nagliligtas ang Diyos! At ito ang hindi. Sabi niya, buti lang hindi ako nagpangamatay. Hindi ako lumundag sa third floor. Kasi kung lumundag ako, bakit hindi naman ako mamatay? Mapilayan na ako. Mabayaan naman ako ng buto. Hindi yung gastos. Sabi niya, ito na rin salita ng mga magulang at kapatid. Pinapakita ko na po sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng sa cross ng Kalbaryo ng ating Panginoon Jesus Cristo, yung po yung mga primary purpose of God. Yung mga unang panggunahin na layunin ng Diyos para ang tao ay iligtas. Hindi binigtas po ang Diyos. Amen. Pangalawa. Okay. To cleanse and forgive our sins. Alam mo po ang tao? Ang tao po, kahit alam natin ang Diyos, may Diyos tayo. Hindi tayo marunong humingi ng awat. Makain ang tao. Hindi tayo marunong humanap sa Diyos kung tayo ay nagkakamali at humingi ng awat sa Panginoon. Ang tao pang nagkakasala ay mataas pa rin ang ere. Siya ang nagkamali. Siya ang nakagawa ng kasalanan. Siya pa ang mababa. Ako ano pa gusto kong sabihin? Pero, bagamat ang tao ay hindi marunong humingi ng tawad dahil hindi nila alam kung sino ang kanilang hihingan ng tawad. Dahil sa cross ng Kalbaryo, doon sa cross ng Kalbaryo,
dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo, nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ikaw ay malinis na. Sabihin mo sa katabi mo, malinis ka na. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Ang tao kasi kung sino-sino ang pinapuntahan para humingi ng tawad O diba? Kung sino-sino ang pinapuntahan sa tanong-tanong, direkta sa Diyos para humingi ka ng tawad. Mayroong kwento Sabi pa nag-umpisa sa tawad Ano yun? Nagkasala ako. Anong kasalanan mo? Nagnakaw ko ako. Nagnakaw ka. Sabi ng pare, sige, malalangin ka ng 10 Aba, Ginoo, Maria, sa kayo ang malaming na sa langit. Tigsan ko sabi nung nag-confess, gawin mo ng tig-20. Lagi siya pang kumama. Sabi ng pare, bakit? May babalikan pa akong manutong sa Kaya pinagawa ng 20 kasi may babalikan pa naman isa pa lang yun. Ganun pa ang tao. Hindi nakukuha po. Kung sino ang nilalapitan para mag-confess ng kanilang kasalanan, ang dapat nag-umpisan po natin ay ang Diyos. Amen! Sapagkat siya ang naglinis ng ating mga kasalanan. Naglinis sa akin, naglinis sa inyo, naglinis sa ating lahat. Diyos yun. Hindi kayang gawin ng tao. Para samahin na natin ang duwag natin. Hindi kayang ilinis sa ating mga kasalanan. Totoo yun. Ang sabi ng Bible, sa 1 John chapter 2, verse 2, si Kristo ang handog sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi pati ang kasalanan ng lahat na hindi lamang ang kasalanan mo, hindi lamang ang kasalanan ko, kundi dapat malaman ng tao na lahat ng tao, sabi ng Bible, ay pinatawad na ang kanilang kasalanan. Kaya kailangan natin ipag-preach ang word of God na maalam na ng tao, pinatawad ka na ng Diyos. Amen! Kaya pag may inimbal tayo nito, God, pinsan, mag-anak, pupunta ka sa church. Kung ano na lang ako, kung wala na po akong kasalanan, kung hindi na ako nagkakamali, kailan ako mag-perfect? Amen! Hindi! Kailangan mo yun! Nalaman ng tao na ikaw ay nililisan ng Diyos at kailangan mo maglingkod sa Panginoon. Dinilis ka na. Sabi ng abirito, inalis na po ang ating mga kasalanan. Nililis na po tayo. Nililis na po ba tayo? Nakahinig sila. Ulitin ito. Nililis na po ba tayo? Amen. Sigaw ako ngayon kasi medyo magandang boses ko na-practice sa paumbong at saka sa simpat kagabi. Masaya po kami na kagabi sa simpat. Paumbong, sa simpat, napakabuti ng Diyos sa mga misyon po namin dahil sila pumako ng Diyos po. Amen! Sa Kanya ang papuri at karangalan. At alam mo po sa paglilingkod may sakripisyo po. May sakripisyo. Mga yung araw na pag-misyon ko po, minsan suga ako sa mga isbaha, tinilusog ko yun. Marami sila yung salita. Kung binagod ko, gusto ko lang i-impart sa inyo yung ang Panginoon ko sa Panginoon kasi sa posisyon ako, hindi ko po mababagot, kundi masaya ka sa Panginoon. Hindi ko mababagot, kundi nakakatuwa kaya nag-iisa ka na lang. Kasama mo naman ang Panginoon Mas mahirap ka na kung may kasama Kasi sa paghintay mo, ako sa oras Sulo ka lang, nakakaman ko. Amen. Totoo po yun. At nagano pa ako bubuli ko sa buto. Wala naman ako sa buksulat. Hindi ko nagkakaman ng buto. Pinapit ko sa Lord. Nung pinapit ko sa Lord, bakit masakit kasi Alam niyo po, tanongin mo kung bakit. Pinapit ko. Bakit? Yung pinapit ko, nawala. Nawala yung sakit at kaya yung buto hindi ko pa rin. Pero papagalingin ninyo, tama! Kaya po yung pangano sa pag-inukot natin ang gusto sa atin ang magbibigay ng kalakasan. Okay, number 3. Ano mo na yung isang verse? Number 3. May we have a full and fulfilling life.
ang pangatlong layunin ng Diyos. Yung pangunahing layunin ng Diyos. Ang tao ay magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasya siya. Oh, alam niyo po, mga magulang at kapatid ka ko sa iyo, ang kaligayahan ko ng tao sa ako sa inyo, hindi ko anong way. Ang kaligayahan ng tao ay sa Diyos lang. Kung gusto magkaroon ng buhay at ganap at kasya siya, sabi ng Awit 37 verse 4, sa Diyos mo lang hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Amen? Anong gagawin natin? Ang iyong sarili ay sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwala ang lubos, ano pang susunod? Tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag. Sa tanghaling tapat, sino katunan? Ibig sabihin, ganun po ang Diyos. Bibigyan tayo ng buhay na ganap at kasya at matatagpalaman sa Panginoon. Amen! Wala nang iba, kaya tayo masaya ngayon. Kahit may mga pagsubok tayo, kahit may problema tayo, kahit kawalan tayo. Masaya ka, bakit? May buhay na ganap at kasya siya. Ayun po ang hindi na bumili ng kalate. Hindi tayo bumili ng kalate. Hindi bumili binigyan ang kayamanan, ang kaligayahan ay mula sa Diyos. Ang Diyos lamang ang nagbibigay sa akin. Kaya po yun po. Kailangan tao, kanino kami nagpunta? Alam mo ba ang Chinese? Ang daming pamahiin. Pag Lunes, ayaw nila magbayad, ayaw nila ayaw nila mag-piaw. Maglabas ng pera. Kasi, pamahiin nila yan eh. Kaya kailangan mag-ulit ng Sabado. Kaya ang ginagawa ko, pag ako nagpupulit ng Sabado, ang ginagawa ko, kasi minsan, wala na ako doon. Sabi ko sa, sa pinukulitin ako, kunin mo na, wag kukunin mo na ng sa Lunes. Pinukulit ko sa sekretary. Kasi pag Lunes, hindi na sila, hindi ako. At ano pa ang mga pamahiin ng Chinese? Dragon! Lahat ng magulang may dragon! Tingnan mo kami mo. Nalagay mo sa pintuan. Dragon! Amen! O, minsan, nakatingin tayo sa mga sign. Alam mo ba yung zodiac sign? Sino ang nagbabasa ng zodiac sign? Hindi ko alam, hindi talaga nagbabasa. Di ba nandun yung sa mga, pag bumili kayo ng mga balita nyo, so doon yung zodiac sign. Di ba yung nandun yung Pisces, Taurus, Aries ako eh. Cancer, Cancer, ano ka? Ha? Capricorn, Capricorn, meron ko ba? Sagittarius, meron. Meron. Alam nyo, isang doon tayo nakatingin eh. Sinusundan natin pa sila. Ang nagdagito sa alis ay kailangan ganito, ganito suot na damit, gano'n, marami. May isang magkumpare. Sabi ng kumpare, pare, ano ang sudyak sa iyo? Itong kumpare na tinatanong niya, hindi marunong kung ano ang sudyak. Kasi hindi naman nagbabasa. Parang siya, Mahalaga, hindi naman din yung kumpare niya binalik yung tanong. Ikaw pare, anong sudyak mo? Cancer. Nag-isip. Yung ginanong. Cancer sa picture na. Hindi ka na kung anong sudyak niya. Hinanong siya, nung nagtanong ulit, ikaw pare, anong sudyak mo? Ako cancer eh. Ikaw ano? Goiter. Goiter! Sabi nung nagtanong, wala mo sa sudyak yan. Hindi, joke lang. Ang sudyak sa iyo talaga, ulcer. Sabi ko rin. Hindi ko kahingin ang pulang. Ano naman magulat ko kami? Kung tayo nakabasa eh. Para mapuno ang buhay natin. Hindi ka talagang. Hanapin din natin. May we have a call and fulfilling
Pagkain ng buhay at kakasya, hanapin po natin si Jesus sa Panginoon. Hindi kung kanino pa man. Mabibili po tayo. Amen. Alalahanin yung patuloy nyo ha. Baka mamaya, maalala nyo lang patuloy, yung cancer at saka ulcer ha. Kakaguiter. Alalahanin niyo po ng Diyos ay nagbibigay. Sabi, anong sila ni Pastor Venus? Maganda. Naalala ko yung cancer at saka ulcer. Ano lang po yun? Ito yung tunay talaga na salita ng Diyos. Amen! Ano po natin yung Panginoon? Nakakatawa di ba sa Panginoon? Nakakatawa. Talagang galing pa ang Panginoon. We have a call of a feeling life. Sabi roon sa John chapter 10, 10b, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na isang buhay na masagana. Kita mo, naparito ang Diyos. Kaya napakalaga po. Yung po ang mga primary pangunahan layunin ng Diyos sa iyo at sa akin na tayo ay bigyan ng buhay na ganap at asasya. Ang problema nandyan niyan, hindi mo nawawala yan. Ang pagsubok, hindi mo nawawala yan. Kahit sa kang kapunta, parang anino yan. Sino ito may anino? Taas ang kamay. Pag hindi mo taas walang anino. Saan ka pumunta? Ang anino sumusunod? Ganun din yung pagsubok. At problema ka, lalo na po sa ating mga Kristyano, ang kagandahan lang sa ating mga Kristyano, ang sabi ng Bible, sa 1 Corinthians 13, sabi doon, pag tayo ay dumaranas ng pagsubok, bibigyan tayo ng lakas para mapagtagumpayan natin ang pagsubok. Sino ba bibigyan ng lakas? Tatay mo? Si Pastor? Ang magbibigyan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Kaya, we are a victorious Christian. Amen. Tayo ay matagumpay na Kristyano. Ang matagumpay na Kristyano ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! O di ka sumigaw ng Hallelujah? Hallelujah! Ulitin niyo. Sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Kanina malakas eh. O di ba? Nagpupuri tayo sa Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos sa buhay po natin. Okay. Number 4. That He may be with us in His kingdom. Ang gusto ng Diyos ay makasama tayo sa kaharian. Amen! Sino rin yung gusto na makasama sa kaharian ng Diyos? Taas ang kami may dalawa! Yung hindi nagtaas, naiwanan kayo. Amen! Gusto ng Diyos bakit tayo makisama doon? Kasi kung tayo galing sa paraiso, ang tayo galing sa paraiso, gusto ibalik ng Diyos doon. Kaya kahit mahirap ang buhay mo dito, ang tinitirahan mo ay barang-barang lang, nakalutan sa ilog, pag bumabaha, lumulutan din, pag ikaw ay sumampalataya at kinilala ng ating Panginoon sa Kristo, bibigyan ka ng Diyos ng kaharian mula sa langit. Ano ang sabi ng Bible? John 14:3. Okay. Sa bahay ng aking Ama ay maraming. Pag sinabing marami. So, tig-isa tayo sila doon. Sino kaya mo? Ano ba doon? Yung kapitbahay ko. Isa ka no? Sana ang maging kapitbahay ko doon siyempre gusto maganda yung mga maging kapitbahay mo ng mga kamag-anak mo rin. Di ba? Kaya kung magandang doon, ito na wala naman. Yun lang ang ano ko eh. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi totoo, sasabihin ko pa ba sa inyong pupunta ko roon, ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan, at kapag ipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Isasama tayo, kasama natin dito. Sabi ko na natuwa. Para ayaw niyong iwanan yung barong-barong niyo. Ayaw niyo doon. Sa malamansyon ng ating pupuntahan, ang sabi ng Lord, babalik siya at isasama tayo. Nakakatuwa naman.
pasulong mo, nakikita mo yung bukas. Ngayon tinutulungan, dumadami ang buwan at araw, sapagkat marami ang butas. Maraming. Nung nangako po ang Diyos, ang kailangan ng po natin, maglingkod at mahalin ang Panginoon. Ipahingin natin sa ating buhay ng Diyos. Lalo na ang ating Panginoon sa Kristo na napakasapos ng pagkakas. Para ang buhay po natin ay nagkaroon ng ganap at pasisya. Palakpakan po natin. Hallelujah. Nagpasan mo na yung isang verse. Number 5 na po dahil. Number 5, to have eternal life. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pag pinag-usapan po ang buhay na walang hanggan, lahat naman tayo ay mamamatay. Amen. Lahat tayo ay mamamatay, tama? Sige, bahala kayo kung ayaw nyo mamamatay. Lahat tayo ay mamamatay. Kailan sabi ng pare, ng faith, ladies first. Mag-inom naman kami ng lalaki. Ladies first. Di at namatayan ko kayo hindi po ito. Namatayan ko ay talagang ang gusto mong binigay, ang gusto mong nagkaka ng buhay ko natin. Kahit sino tayo pagkat tayo ay pinakamalaro, kukunin ko. Ang mahalaga lang, pag tayo ay lumakay, tayo ay kinuha ng Diyos, mayroon bang buhay na walang hanggan? At ang buhay na walang hanggan ay hindi po ito mabibili sa screen. Ang buhay na walang hanggan ay hindi po ito mabibili sa mga resort. Ang buhay na walang hanggan ay hindi ito mabibili kung saan lugar. Sa buong mundo, ang buhay na walang hanggan, ang Diyos naman po ang magbibigay sa akin, sa inyo, at sa ating lahat. Eternal life. Kung po ang gusto ng Lord sa akin, to Him, eternal life. Pagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi ng John 6:14, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakita sa anak at sumampalataya sa Kanya. Okay, pakinggan mo mabuti ha. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, kalooban ng Ama nasa langit. Ang lahat ng nakakita sa anak. Nakakita na ba tayo sa anak? Nakita na ba tayo ng ating Panginoon sa Kristo? Amen! Spiritually na ay physically hindi natin nakita. Pero naramdaman po natin ang kanyang presensya sa ating buhay. Sabi dito, ang lahat ng nakakita sa anak ay sumampalataya sa kanya at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya spiritually nakita natin, kaya tayo ay sumampalataya. Nakuha niyo po. Kasi bakit sabi ng 2 Corinthians 4:4, tayo ay binulat ng Diyos ng sanlibutan ito para hindi natin makita ang kalingningan ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon dahil may mga preacher, may mga nangangaral ng salita ng Diyos, nabuksan ngayon ang nagulat mong isip at nakita mo ang ating Panginoon sa Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Sumampalataya ka, ngayon ay nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po. Gawin po kasi ito. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po ang kalooban ng Diyos. Okay. 1 John chapter 5. At ito ang patotoo. Ipinagaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, pag si Kristo daw ay nasa iyo, nasa isang tao, mayroon siyang anak, buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa Kanya, ang anak ng Diyos ay wala siyang buhay na walang hanggan. Kaya kahit mabait ka, kahit nahihiyong ka, kahit nagkakalong ka, nagulit ka na, pag wala si Kristo sa buhay mo, wala kang buhay na walang hanggan. Pero pag si Kristo ay nasa iyo, may buhay na walang hanggan. Purihin ko ako. Amen. May buhay na walang hanggan. Okay. Number 6. Ito yung mga pangalan natin. That we may have ang akagan ligaran. Magkaroon tayo ng katawan ng langit. Gusto niyo ba na magkaroon ng katawan
sigurado si Richard, gumis na po ako. Babaguhin ang katawan natin eh. Babaguhin ang katawan natin. Kaya kailangan po natin talaga sumampalataya sa Panginoon Diyos kasi ito po ang master. Para mapunta tayo sa langit, huwag tayo nagbulit sa iba. At inutulong mo yung babi, hindi ka ito makakaramas ng sakit. Amen! Hindi na makakaramas. Ang sabi po ng pahayag, 2:14, sabi dito, ay sa 1 Corinthians 15:44, inilibing na katawang pisikal, muling magbubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon din katawang espiritual. Ito po yung heavenly body. Ito yung glorified body. Okay. And Philippians chapter 21. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawan, may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawan, malubay natin. Sarap naman. Kung dito ang katawan natin may mga libag-libag na hindi naaalis, ang katawan dito sa lupa may mga balak-balak, doon po, wala na po. Mayroon tayong katawan, glorified. Amen. And then sabi po, sa ating pagtatapos sa conclusion po, sabi ng pahayag ng 21:4, at papahalin niya ang bawat luha sa kanilang mga handa. Wala nang kumakaya. Dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat bumitas na ang dating mga galaw. Ito po yung galaw. Di ko maraming pagkamis. Sakit ng talungan. Ilan na natin sa Panginoon. Matang mga po. Dati ng buhay natin. Sabi ito, He will wipe away our thirst from their eyes. Pinimeditate ko ito kaya kami naliwa. Ang pressure worship ko. Shipping mo. Natin iyan. Maraming pagsubok na dumating sa ating mundo. Halos maubos ang buwan natin. Amen. Maubos ang buwan natin. Yun ang sabi ng Panginoon, pagdating ng panahon, papahingin niya ang ating mundo. Wala nang gaw, walang hati, wala nang pagpangis, wala nang pamilya. Napakasarap. Napakasarap. Bakit magkapapos na rin kong kain? Pero kung bata, may anak na tinigil. Nagkaroon siya ng party-party. Sabi ng anak sa tatay, dahil, meron po kaming party-party. Sabi ng tatay, kapilala ka ng anak, basta umuwi ka ng umaga. Sabi ng anak, upo daddy, kailan? Hanggang wala na po, 1 o'clock. Kasi para may iluin na. Siyempre, ang dati naman, dahil wala yung anak, pinigyan, sige na. Sige na. Pero may usapan tayo. May usapan tayo. Ano yung dati? Pag hindi ka naka-uwi ng alauna, dito ka sa labas ng bahay, nalulog. Sa labas ng bahay, malamok, malamig, nakakatakot. Kung pinitong bata sige namin! Mayag ako! Sige pa rin yung dati, sige, go! Ngayon, party-party na. Walang bilit-tilit. Party-party! Sumasayaw Grabe! Sumasayaw talaga ng bata. Alas 11, pero baaga pa. Sabi naman, kaya mo naman. Spaghetti pa bata. Grabe! Nakita! Grabe! Sumayaw talaga! Kita! Alaw mo na! May alaw na lang ang ano sa kanyang tatay niya Sabi na po. Pero kung bilhin siya, hindi ako ng tatay ko, sayaw! Hindi! Enjoy! Hanggang dumating alas 2, hanggang dumating ang
alas 6 na, uuwi na ako. Sigurado, hinintay ako ng daddy. Pag-uwi niya sa bahay, pagbukas niya doon sa gate, pagpasok mo sa kanyang bahay, pagpasok na siya, madilim ang paligid. Madilim ang paligid. Ating gabing walang hanggan. Sabi niya, namin yung bata eh. Parang, pinapilitay ng daddy ko. Alam ko, mahal ng daddy ko eh. Pumunta siya sa pinto. Nakalak ang pinto. Ano naman yun? Parang na aming bata eh. Alam ko, umupo siya sa isang tabi. Sa gilid na kaming bahay. Takot, nanginginig. Dahil wala siya kasama. Mamaya, natatatap sa may ko. Maya, nagbukas ang pintuan. Naaninag ng bata, tatay ko. Tatay ko. Nagbukas ang pintuan. Umugas yung tatay. May dalang humot at nanay. Alam niyo, sabi ng tatay, anak, di bang usapan natin alauna, dapat nandito ka na. Hindi ka. Sumunod sa ating kasambuhan. Dito ka matutulog. Sabi ko, tatay, kung nagpagano sa atin eh, pwede may pag-isipin ng Panginoon eh. Amen. Tulog naman. Pero ang bata, ano siya eh? Kasi, wala lagi niya yung lagi niya. Hindi ko matutulog. Malamo. Madilim. Pero anak, yun naman ang usapan natin. Pilinig ko sinabi, hindi at dito ako nakatulog. Ang ginawa ng tatay, may dalawang ganik. Nilagay sa sahig. May dalawang unan. At nahiga yung mag-ama. Ang sabi ng daddy niya, sasamahan kita kahit ikaw ay nagkamali. Sasamahan kita kahit sa kadiliman. Sasamahan kita kahit ikaw ay nalulungkot. Ano ang mensahe, mga magulang at kapatid? Pag ikaw ay nagkakamali, huwag kang aalis sa Diyos. Pag ikaw ay nagkakasala, huwag kang aalis sa Diyos. Sasamahan ka ng Panginoon, ililigtas ka. Pag ikaw ay dumaraan sa kadiliman ng mundo ito, sa mga pagsubok at problema, nanangga na mga. Talatagan ka lang. Lamig at tupig, paunan ka. Hindi ka iwanan. Kahit anong klaseng problema at pagsubukan ng Diyos, kasama mo ang Diyos. Ganun yung mensahe namin. At sa kanyang pagtakot, hindi na siya natakot dahil sa kanya ang ino. Ang lamok, bakit wala ka? Dahil nandun, yung tatay na nakakaresa. Anong mensahe ng mga magulang? Lahat ay gagawin ng Diyos para sa atin. Para sa iyo. Para tayo ay makarating sa piling ng Panginoon. Kaya sa buhay natin dito, anong hirap? Anong pagsubok? Ang Diyos po ang bahala sa samahan ka ng Panginoon at ang natin. Hindi tayo iiwanan! Hindi tayo pabayaan, Lord! Yung po ang sabi ng Biblia, ang pangako ng Diyos ay hindi po kumukupas. The promises of God is never fail. Ang pangako na noon hanggang ngayon ay gagawin niya para sa akin, para sa iyo. Sapagkat ang ng Diyos na isa sa atin ay mawala sa kanyang
ni Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Ang magulang ng kapatid, nawa, supahan ka na, may pagkakawal na, kung saan natin ngayon, natin. Ang gagawin lang po natin, pahalagan po natin, the primary purpose of Jesus Christ. Pahalagan po natin ang mga pangunahing layunin ng Diyos sa atin. Pahalagan po natin ang ating kaligtasan. Kung tayo nagkakamali, hindi tayo nakawal sa Panginoon. At alalahanin natin tayo yung makasama dyan at kanyang kanyang. At tatandaan po natin kung gusto ko ay ng ako ng buhay na ganap at kasesya. At magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At darating ka ang katamang buto na ito. Pag dumating na po ang katamang hakdan ng Diyos, hindi man tayo namatay at pag dumating ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng glorified body. Palakpakan po natin. Hallelujah! Amen! God bless! Amen. Ay kuha, ay kuha. At tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Sa oras na ito, mga magulang na kapatid, nakakatats yung misis na mga. Kung meron po tayong mga problema, meron tayong karamdaman, meron tayong pagkakamali, o maging sa pagkakasala, tatandaan po natin. Sabi ng Hebrews 10:5, I will never leave you, nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. So ng mga madaling na problema, tas ko natin ang aking dalawang kamahal na may sakit. Ang Diyos ay tumitingin sa atin ngayon. The Lord watching us. Alam ng Diyos ang puso mo. Hallelujah. Hallelujah. Amang Diyos ang sa langit. Salamat sapagkat may Yesu Cristo kami nagbago sa puso ng Kalbaryo. Upang kami po ay ligtas at katawhan sa anong mga kasalanan. Bigyan kami ng buhay na ganap at kasasya. Magkaroon kami Panginoon ng tahanan doon sa langit at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. At pinangako po sa amin, magkakaroon kami ng katawan ng langit. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Sa oras na ito, mga kapatid ko na nakatas ng kamay, marami siyang suliran, mga pagtubat mo, may magkaroon ng tahanan. Sinabi mo, hindi mo kami iiwan. Panginoon, nawa sa aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Ibusin mo po ang masaganang pagpapala sa aming lahat. Pagalingin mo po, Panginoon, ang may karamdaman. Ang may mga problema at pagsubok na malalim. Abutin mo po, Panginoon, nang maalpasan na po namin yung mga pagsubok at problema. Pagpalain mo po kami lahat. Maraming pong salamat sa oras nito sa pagkatakaas po namin aming dakilang pangalan. Tatanyag ka sa aming kalagitnaan. Itas mo natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. Mga kapatid, tanggapin natin ang bendisyon at basbas ng ating Amang nasa langit, ng ating Panginoon Kristo at sa banal na Espiritu, humayo tayong masigla, masaya, nadala ang kaligtasan mula sa Panginoon. Humayo tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus, ang lahat ko ay magsabi ng Amen.